Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga taga-subaybay po namin tagapakinig. So ngayong gabi ay tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At muli, doon po rin po tayo sa ating topic at ating pong pag-aaralan muli ay yung paglagong buhay espiritual. So masarap pong pag-aralan. Pagka gusto nyo talagang lumago buhay espiritual at kayo po yung nagsisikap sa ating buhay pananampalataya, ay nyo pong pakinggan itong ating pong pag-aaralan. At malaking porsyento na ito po yung makakatulong po sa atin ngayong gabi. So ngayong gabi tayo po yung mag-aaral, doon pa rin po sa ating topic na paglagong buhay espiritual. At yung pong ating pinag-aaralan dito ay about prayer. Yan po, yung pong prayer. Nung nakaraang linggo, yung ating pong pinag-aaralan ay yung pong why prayer is important. So atin pong paring tutuloy-tuloyin pa rin po yun. At yung pong nung nakaraang gabi, nung Monday, ay atin pong pinag-aralan yung to be strong, to imply the truth. Pag kayo po ay mapanalanginin, mga minamahal, ay kayo po ay hindi maaari, na hindi nyo po sasabihin at ipagtatanggol po yung inyong pong pananampalataya bilang kayo po ay napuspos ng Banal na Espiritu. Ganun din po ang nangyari kay na Apostle Peter. So ngayong gabi, sabi nga, to be strong, to imply the truth, yung intactness to God, your faith to God, at yung isa ay yung involvement mo sa gawain. Yun po yung isa sa benepisyo pag kayo po ay isang taong mapanalanginin. At imposible na hindi po kayo lalago pag ganito po yung inyong nararanasan sa inyong buhay, pananampalataya. So ngayong gabi, doon pa rin po tayo mag-aaral sa Acts chapter 1 verse 8 and 14. Akin po munang babasahin bago po tayo manalangin. Sabi po ng talata, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Now, verse 14, ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, pati ang kanyang mga kapatid. So take note po yung nagkakaisa sa pananalangin. Kaya ang halaga po ng prayer. So tayo po muna yung manalangin yung gabi sa ating pong pagsisimula. Aming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat po dahil binigyan niyo po muli kami ng pribilehyo upang muling makapag-aral ng inyong pong mga salita, Panginoon Diyos. Samahan niyo po kami. Nawa, Panginoon Diyos, ay kayo po ang mayamang magpaunawa sa bawat makikinig, Panginoon Diyos. Nawa, inyo po ipanawa, Banal na Espiritu, ang inyo pong banal na kasulatan sa kanila upang kanila po maunawaan ng ayos at may apply po sa buhay at magawa po namin, Panginoon. Pagpalaan niyo po nawa, magiging yung balingkod na magsasalita. Ako po inyong gamitin kasangkapan upang ang inyong pong biyaya, yung katotohanan ng inyong pong salita, ay mahayag ngayong gabi. Samahan niyo po kami at patawad po sa mga kasalanan na inyo pong nasumpungan sa amin. Nawa po, Panginoon Diyos, Panginoon Jesus, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo at pakabanalin ng Panginoon ng Santong Espiritu. At kayo po magpala sa aming usapan, muli, Panginoon Diyos, ay amin pong inaasahan ng inyong pong paggawa ngayong gabi, Panginoon Diyos. Mangusap po kayo sa bawat makikinig, maging sa inyong pong lingkod na magsasalita, at bigyan niyo po ng karunungan ng inyong lingkod na magsasalita. Kayo po magsalita at nawa po ng Diyos ako inyong ilagay sa inyong likuran. Gamitin niyo po ang kasangkapan upang may pahayag ang inyong pong banal na kasulatan. Salamat po, Diyos, at inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay? So ngayong gabi po ay tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. So, syempre, Bible study, ang ating pong pag-aaralan muli ay salita ng Diyos. At ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral about prayer. Sabi nga ng talata, verse 1, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan
pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, mga minamahal, pag kayo po ay mapanalanginin, sabi nga ng verse 14, ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin. So, kapag ikaw ay isang mapanalagining tao, dito ka binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ng talata, sa verse 8, datang patatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Banal na Espiritu. Kaya ang halaga po, mga minamahal, ng panalangin. Ito po ay may malaking, kumbaga po ay may malaking bahagi sa ating pong buhay pananampalataya. At ngayong gabi po ating pong titingnan kung ano ang nagagawa ng prayer ng buhay na mapanalanginin sa isang tao, mga minamahal, sa mga mananampalataya na yan. Pag tayo po ay mapanalanginin, meron pong hindi maaaring stagnant ka lang na mananampalataya. Hindi maaaring ganun ka na lamang. Dahil marami pong mga mananampalataya, ay ganito lang ako Bakit ka nga gayaan? Bakit nga hindi tayo lumalago sa ating buhay pananampalataya? Bakit nga pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos na medyo madiin kung ipangaral ay tayo nasasaktan? Bakit hindi tayo receptive? Kumbaga hindi tayo yung ating puso hindi parang kalyuhin, at parang madaling masaktan pagka tayo ay natatamaan dun sa salita ng Diyos. So, unang bunga kapag tayo mapanalanginin sa verse 1, ano mo nang babasahin, dapat po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Atin pong buksan ulit doon sa chapter 2. Ang sabi nga ng talata, at nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. At sa kanila may napakita mga dilang kawangis ng apoy na nangagkabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po, nangapuspos ng Espiritu Santo. At ano yung nangyari sa kanila? Ano nangyari sa kanila? Verse 5, tuloy natin verse 4. At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Pagka ikaw po ay isang taong mapanalangin, prayer enable us. Mga minamahal, pag sinabi pong enable, to give strength, to make firm and strong. Yan po yung sabi, enable. Kumbaga po ay meron kang kakayanan. Sa tagpo pong ito, sabi ng talata, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi po ng verse 1, dapat po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So ito po, prayer enable us. Enable us, to make able, give power. Mga minamahal. Kaya pag tayo po ay tao mapanalanginin, hindi po maaari na tayo bilang isang Kristiyano ay parang asing walang lasa. Alam niyo po yung asing walang lasa? Ay di, walang lasa. Hindi maalat. Pag tayo po ay isang Kristiyano na hindi mapanalanginin, tayo po ay parang ilaw, o tayo po ay ilaw na pundi na minamahal, hindi nagniningning. Iba kasi ang nagagawa ng mapanalangin ng tao, mga minamahal. Iba. Kaya sabi ng talata diyan, sa verse 1, dapat po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Prayer enable us. Kaya nga pagdating dito sa verse sabi diyan, verse 14, dapat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kanyang tinig
at sa kanila ay nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Hudeya at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ang mga ito ay hindi mga lasing, na gaya ng inyong inaakala, yaman ngayon oras ng 3 lamang ng araw, mga minamahal. So, ang sabi niyan, prayer enable us, give. Ang sabi nga ng talata, to make able, give, power, mga minamahal. Pag tayo mga minamahal ay tama panalanginin, dito po tayo pinalalakas ng mga minamahal ng Diyos. Ano? Iba pagka kayo po ay lagi nasa presensya ng Diyos Doon po tayo nagiging mainit sa ating paglilingkod. Isa sa para tayo po ay lumago, buhay spiritual, is yung pong paggawa ng kalooban ng Diyos. Mga minamahal. Kaya maraming Kristiyano ay hindi lumalago, malamang-lamang ay napapabayaan na natin ang buhay pananalangin, mga minamahal. Kaya wag po natin pababayaan yung ating buhay pananalangin. Ano? Kaya sabi ng talata diyan, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. At anong nangyari sa kanila nung nangapuspos sila ng Espiritu Santo? Nagkaroon po sila ng lakas ng loob, ng kapangyarihang ipangaral ang Panginoong Hesus. Kaya nga sa Apostle Peter dito, ang kanyang nagawa, matindi. Kaya nung nangaral po siya, sabi po diyan sa verse 22, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya nang ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. So, ang nangyari diyan, verse 37, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ibig sabihin, yung mga nakarinig ng pangangaral ni Peter, dahil siya, kumbagay, binigyan ng kapangyarihan, able na mangaral ng salita ng Diyos, dahil binigyan siya ng kapangyarihan, meron siyang firmness, doon siya sa kanyang paniniwala at lakas. Tingnan niyo po ang nagawa ng prayer. Pag tayo po'y mapanalanginin, God enable us to preach Christ, mga minamahal. Pagka tayo ay hindi tama panalanginin, tayo po ay matatakutin. Ay, ano gusto sabihin ng tao ito? Mga minamahal, hindi naman po ang ating sarili, ang ating pangangaral. Si Kristo. So, pagka hindi tayo mapanalanginin, pagka hindi mo kilala yung iyong papangaral, ay hindi mo nga ipapangaral yan. Kumbaga ay parang pag hindi ka satisfied sa iyong ini-endorse na produkto, ay hindi mo i-endorse yan. Bakit? Hindi ka satisfied So, paano tayo ma-enable to preach Christ when we pray? Kapag tayo po ay nananalangin. Kaya nga, sabi po ng verse 2 at chapter 2, verse 22 and 24, nabasa ko na po, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ng nalalaman ninyo. Siya nang ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Sabi ng talata, pagdating po ng verse 24, na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan.
nito. Kaya mga minamahal, pag tayo tao mapanalanginin, ikaw yung tipo ng tao na hindi, kumbaga ay, kung hindi hindi masasatisfy hanggat hindi ka nakakapangaral ng Word of God, mga minamahal. Kaya kapag hindi mo ipinangangaral si Jesus Christ, kaya nga yung under po na yung enable, letter A, enable to preach Christ, mga minamahal. Enable to preach Christ. Ito po yung nagagawa ng prayer, mga minamahal. Imposible na ikaw ay tama panalanginin and yet walang nangyayari sa iyong buhay. Imposible na ikaw ay mapanalanginin and yet hindi ka nangangaral ng salita ng Diyos. Imposible na ikaw ay mapanalanginin and yet tinatamad ka magbasa ng salita ng Diyos. Hindi maaalis, mga minamahal, sa atin yung bunga na kapag ikaw ay mapanalanginin, ikaw ay gagamitin ng Diyos. You are enabled to preach Christ because of God to empower you. God empower you and enable you to preach Christ, mga minamahal. Kaya mo minasabi ng talata, verse 23, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Tingnan niyo po, nagkaroon ng tapang si Apostle Peter na ipangaral si Kristo. Nung naranasan po nila yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananalangin, ito po yung naging resulta. Mga minamahal, sila po ay nagkaroon ng kakayanan, ng tapang na ipangaral si Jesus Christ. Kaya imposible na hindi ka lalago pag kinangangaral sa salita ng Diyos. Imposible na hindi ka lalago pagka ikaw ay nagpe-pray, mga minamahal. Kaya huwag po natin pababayaan ang ating buhay, pananalangin. Dahil imposible. Dahil si Apostle Peter at yung mga kasama niya, ang sabi, verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po, pag tayo'y mapanalanginin, din po tayo, sabi nga ng talata, and they will all filled with the Holy Ghost. Mga minamahal, filled with the Holy Ghost. Din po tayo pinupuspos ng Banal na Espiritu pag tayo po ay mapanalanginin. Siyempre, pag kayo puspos ng Banal na Espiritu, imposible naman na hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos. At pagka yung ginagawa ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, doon ka lalago. Alam ka namang hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, ginagawa mo yung kasalanan, yet lalago ka sa iyong buhay pananampalataya. Huwag mong aasahan na ikaw o tayo ay lalago sa ating buhay pananampalataya kapag hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos. At isa sa kalooban ng Diyos ay manalangin po tayo. Para para tayo po ay bigyan ng kapangyarihan ng Diyos to enable us to our spiritual life, sa ating buhay Kristiyano, sa ating buhay pananampalataya, mga minamahal. Kaya minsan, ang buhay Kristiyano ay nakakaboring dahil walang nangyayari. Alam niyo yung walang nangyayari? Kaya boring ang isang buhay Kristiyano, ang isang buhay pananampalataya ay para magang ganito na lang, attend ng church, uuwi sa bahay, attend ng church, uuwi sa bahay, attend ng church, uuwi ng bahay. Parang gano'n na lamang, hindi natin, alam niyo mga mamahal, kapag tayo po mapanalanginin, isa din sa, para tayo po, ay uminit sa ating buhay pananampalataya, yung ginagawa natin, yung pagbabahagi ng Word of God. At paano yun mangyayari? When we enable the Lord. Kapag tayo ay, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Kaya sabi ng talata diyan, prayer enable you. Kaya nga sabi ng talata dito ng verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Mga minamahal, silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. At ito yung naging bunga. Sabi nga po diyan, sila po ay nagsalita ng iba't ibang lingwahe. At si Peter ay pinagsanggalang sa verse 14. Hoy, hindi yung mga lasing. Sapagkat ngayon ay sabi po ng talata diyan,
sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing na gaya ng inyong inaakala. Tingnan niyo po. Dahil merong sabi diyan sa kung inyong babasahin sa verse 5, may mga nagsitahan nga sa Jerusalem ng mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Ibig sabihin, iba't ibang lugar na tao, iba't ibang klase ng tao. Ngayon, sabi ng talata, at nang marinig nga ang ugong na ito, yung ugong, sabi ng talata, ay nangagtipon ang karamihan at nangagmaang sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanilang sariling wika. Ano? Sabi nga ng talata diyan, verse 7, at silang lahat ay nangagtaka at nanganggilalas na nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tignan niyo po, ibig sabihin, kung ako ay Pilipino, ay napapunta ako sa Incheck, halimbawa, meron ditong Incheck, yung aking salitang Pilipino, ay nakakapagsalita rin ako ng Incheck. Hindi po ito speak in tongues na ginagawa ng mga born again, mga minamahal. Dahil sa born again po ay una, pag daw ikaw napuspos ng Espiritu Santo ay natutumba. Ay ito, hindi mo natutumba. Nag-speak in tongues. At yung tongues po dito ay nauunawaan. Hindi po katulad ng sa born again na hindi mo mauunawaan at nagbubula ang bunganga. Hindi po yun ganon. Mali po yun. Ang sabi po ng talata, at silang lahat ay nagtaka at nagsipanggilalas na nagsasabi, narito, hindi ba nga mga Galileyong lahat ang nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling mga wikang kinamulatan? Tingnan niyo po, kanilang wikang kinamulatan ay kumbaga po ay nagsasalita ang mga Galileyo. Sila, yung nag-pray at narinig nila yung lingwahe sa kanila. Kanilang sinasabi, sabi, tayo mga Porto at mga Medo at mga Elamita at ang mga nananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cirene at mga nakikipanayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabe ay naririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Tingnan niyo po, yun pala po ay gawa ng Diyos, yung kanilang ginawang salita. Ano? Dahil paano nangyari yun? Sabi ng verse 4, and they are filled with the Holy Ghost. Paano nangyari sila na puspos ng Banal na Espiritu? Verse 14 ng chapter 1, sabi pa, this all continue with one accord in prayer and supplication. So, doon sa verse 1, chapter 1 verse 14, kaya pala nangyari itong verse 2, na merong nakita yung iba't ibang klase ng taong gawa ng Diyos because of prayer. Mga minamahal, ano? Yung prayer, ayun po yung nagawa ng prayer. Kaya sabi ng talata, at silang lahat ay nangapuspos ng banal na Espiritu at nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. Yun po, hindi po yung speak in tongues na ginagawa ng born again na nagbubugula ang siwi at natumba. Ito pong mga ito hindi natumba. Ano? Napuspos sila ng Holy Spirit at nagsalita sila at yung kanilang sinalita ay nauunawaan ng bawat nakikinig. Ano? Ay yung sa born again po, yung sa mga charismatic na nagkikikisay, hindi naman nauunawaan yung sinasabi. Ano? Kaya sala po ito sa kanila, yung tongues dito, yung tongues po ay language po yun. Hindi po yung katulad ng kanilang ginagawang speak in tongues na hindi maunawaan ng mga mismong sila yata hindi nauunawaan. Baka yun ay sa demonyo. Ano? Yung kanilang sinasabing yun. Ano? Pero dito, nauunawaan. Sabi nga ng mga tao, sabi, at nang marinig nga, verse 7, at silang lahat ay nagtaka at nang gilalas na nagsasabi,
narito, hindi ba mga Galileanyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tingnan niyo po, talagang naunawaan nila. Ano? Yun po yung tongues. Ano? Hindi yung katulad ng ginagawa ng born again, ng mga charismatic, na speak in tongues. Ano? Na hindi naunawaan. Kaya nga sabi niyan, prayer enable to preach Christ. Kaya nga pagdating ng verse 22, chapter 2, verse 22 to 24, nangaral si Peter, enable to preach Christ. Pagdating pa nga lang doon sa verse 14, dahil meron ditong nanguusig sa verse 12, 13, datapwat ang mga iba'y nanganglilibak na nagsisipagsabi, sila'y puno ng bagong alak. Tingnan niyo po, talagang merong lumalaban sa salita ng Diyos. At pinagsanggalang ni Peter, yan. Kaya nga sabi ni Peter, datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kanilang tinig at sa kanila ay isinaysay na sinasabi, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat ng nanahan sa Jerusalem, malaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita sapagkat ang mga ito'y hindi lasing na gaya ng inyong inaakala. Tingnan niyo po, talagang pagka kayo po'y mapanalanginin, iba ang nagagawa ng prayer sa ating buhay. Iba. Kayo po ay masigla sa inyong pong buhay pananampalataya. Kayo po ay masigla sa inyong pong buhay pananampalataya. At bagaman may problema kayong kumbaga po ay dinaranas, ay hindi po kayo mapapagupo na yun because of God enable you, empower you. Sabi ng talata din yan. Sabi doon. Kaya, enable, makikita niya natin sa verse 22 and 24, enable to preach Christ. Enable to preach Christ. At ang sabi pa diyan, chapter 3, ito po yung buong sabi po ng chapter 3, verse 1 to 8. Tingnan niyo po. Si Pedro at si Juan nga ay nagsipanhig sa templo ng oras ng pananalangin na ikasiyam. Tingnan niyo po, talagang mahilig itong mga ito ng manalangin. Pero sabi ng talata, at isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kaniyang ina ay dinadala roon na siya'y inilagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos na nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo, ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. Ibig sabihin, ng hihingi. Ba't ang sabi dito ni Peter sa verse 4, at pagtindig sa kanya ni Pedro, nakasama si Juan, ay sinabi, tingnan mo kami. Yan, ay pastor kami, wala kaming pera. Sabi dyan, tingnan mo kami, sabi ni Pedro. Verse 5, at kaniyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Verse 6, datapos sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala kami. Wala ako. Nako, sabi, bulilyaso, sabi ng pilay. Ba't sabi ng talata, datapwat ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Verse 7, at kanya hinawakan siya sa kanyang kamay at siya itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong at paglukso siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Pandalwa, na enable to care others. Meron kang kumbaga ay pagpapahalaga sa iba. Meron kang pagpapahalaga sa iba.
Sabi dito ng talata, verse 6, sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazaret, lumakad ka. Ipinangaral niya si Kristo dun sa pilay, na sabi niya, datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin. Ano? Na ito yung makakapagbabago sa iyo. Si Hesus Kristong taga Nazaret. Ano? Lumakad ka. Sabi ni Pedro. Kaya mga minamahal, kapag ikaw ay mapanalanginin, isa sa bunga ng mapanalanginin is enable, meron kang kakayanan na kumbaga po ay mag-alaga ng ibang tao. Ano? Alam niyo ho, pagka ikaw ay Kristiyano, hindi malago sa iyong buhay pananampalataya. Para bagang yung mga taong pa-impyerno parang wala lang sa iyong dating. Kaya nga sabi ng ating letter ay enable to preach Christ. Pag ikaw ay hindi tao papanalanginin at hindi ka puspos ng banal na espiritu, wala kang pakialam sa ibang tao. Ang iniisip mo pa rin ay yung sarili mo. Mga minamahal, kaya ang halaga po ng prayer life. Ano? Di tayo tinuturuan ng Diyos at ini-enable ng Diyos, empower, strength, pinalalakas ng Diyos to preach Christ at to care others. Ano? Kaya imposibleng hindi ka lalago diyan sa iyong buhay pananampalataya. Pag ikaw ay nangangaral sa pamamagitan ni Kristo at ikaw ay walang pakialam sa ibang tao, hindi ko lang alam. Pag hindi ka lumago, pagka kami inaakay mo ang tao, imposible naman ho. Pag ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa, ikaw naman nasimba yung iyong inaakay, tapos ikaw naman ay paliban-liban. Ano? Tapos ikaw ay wala sa pagsimba, imposible naman ho yun. May inaakay kang kaluluwa, sasabihin sa iyo ng inaakay mo. Kaya, enable to care others, mga minamahal. Meron kang pagmamahal sa mga taong napapahamak. Ano? Kapag ikaw ay taong mapanalangin, pero pag ikaw ay taong lamang, dating at alis lamang dito, wala kang pakialam, ultimong ang mga manggagawa ng simbahay, hindi mo naaalala, hindi ko alam sa iyo, hindi ka nananalangin. Ano? Kaya yun na sabi, enable to cares. Alam niyo, at hindi biro yung kayo po ay, kumbaga po ay mag-askaso ng ibang tao. Hindi ho biro yan. Yan po ay maturidad din. At paano yung mangyayari kapag tayo po ay nananalangin? Kaya nga sabi, at sila'y nangapuspos ng banal na espiritu. Isa po yung sa bunga. At letter C, ang sabi po ng talata, punta tayo sa verse 4, chapter 4 naman. Sabi ng verse 4, chapter 3, at sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon nga'y gabi na. Tingnan niyo po. Ito pa po yung isang bunga ng panalangin, enable to carry the problem. Marami po sa atin, walang problema. Pero hindi malampasan, lalo na yung pagsimba at sisimbang maaga. And isa din yung isang problema yung kayo po ay sanay na pagkasisimbay tanghali na. Ano? Kaya sabi ng talata dito, at sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan, sapagkat noon nga'y gabi na. Enable to carry, capable to carrying event or harvest or load. Mga minamahal, kaya mong dalhin yung problema mo. Hindi yung pagka ikaw ay nagkaroon ng problema, mawawala naman ang iyong pagsimba. Lalo na ngayon, COVID. Nasanay na ang mga mananampalataya ng Diyos na hindi sumimba. Ay maraming nasanay na. Kumbaga may COVID pa naman, hindi na ako sisimba, pwede na namang sumimba. Nasanay na. Wala pong problema yon. Lalo na pagka may problema. Lalo nang nalipon. Nalipon. Kaya nga sabi ng talata, anong problema dito ni Peter? Ng mga alagad? Ba't sila hinuli?
Ang sabi ng talata, at nang sila nagsasalita po sa bayan, ibig sabihin, nangangaral po sila ng salita ng Diyos. Ito yung nagagawa ng prayer, enable to preach Christ, enable to care others. Siyempre, pag ikaw'y nangangaral ng salita ng Diyos, pagka ikaw ay naligtas at malago ka sa iyong buhay ng pananampalataya, hindi ka mangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao na napapahamak. Ibig sabihin, meron kang pagmamahal sa mga tao na napapahamak. At ito yung pantatlo, enable to carry the problem. Enable to carry the problem. Mga minamahal, hindi ho madali pagka kayo may problema. Ako yung nakaranas din ng problema. Sinong hindi ho nagkakaroon ng problema? Bakit po nalalampasan ng isang mananampalataya ng Diyos yung problema? Because of yung bigay ng Diyos na kakayanan para sa akin upang malampasan ko yung mga problema yun. At imposibleng hindi ka lalago sa iyong buhay pananampalataya pagka mayroong obstacles kang nalalampasan. Lalago ka diyan sa iyong buhay pananampalataya. Kaya nga natin nag-aralan, paglagong buhay spiritual, at isa sa paglagong buhay spiritual is prayer. Mga minamahal, kaya wag mo natin pababayaan ang ating buhay pananampalataya. Kaya sabi ng verse 1 ng chapter 4, at nang sila nagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang mga puno na sa templo at ang mga saduseyo. Palibhas na ito toong nangababagabag sapagkat tinuturuan nila ang bayan at ibinabalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na maguli sa mga patay at sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon nga'y gabi na. Tignan niyo po, paano kaya kung sa atin yung nangyari? Kung tayo ay pagbabawala ng mga aral ng salita ng Diyos ay tuwang-tuwa ang maraming mga mananampalataya. Tuwang-tuwa, ay libre na ako, hindi na ako makapangaral. Ako hindi yung ganoon. Sabi po dito, verse 8, nang magkagayon si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, talagang pag kayo po'y mapanalanginin, kayo ay mapupuspos ng Banal na Espiritu. At pag kayo puspos ng Banal na Espiritu, hindi maaari na hindi nyo sasabihin yung Kristo. At imposible na hindi kayo lumago doon sa buhay pananampalataya. Sabi ng talata. Verse 6. At si Anas, na dakilang saserdote at si Caiphas at si Juan, at si Alejandro at ang lahat ng kalipian ng dakilang saserdote at nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginagawa ninyo ito? Ang sabi, ba't kayo nangangaral niya? Sa anong kapamahalaan? Kayo nangangaral niya at kaninong pangalan? Tingnan niyo po, talagang hindi maaaring pagka ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu, pagka ikaw ay mapanalanginin, mapupuspos ka ng Banal na Espiritu, at hindi maaaring hindi makikita yung iyong buhay pananampalataya Hindi maaaring hindi ka kikinang, hindi maaaring hindi ka mapapansin. Kaya nakakaawa yung mga Kristiyano na hindi lumalago sa kanilang buhay pananampalataya. Ay hanggang ngayon, ang tagal ng mananampalataya ay parang bata pa rin ang spiritual na buhay. Bakit nga ganun? Siguro may napapabayaan tayo. At isa sa ating napapabayaan para tayo lumago sa ating paglagong buhay spiritual ay yung pananalangin. Yun po yung sabi. Sabi ng talata, verse 8, na magkagayon si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay nagsabi sa kanila, tinan niyo po, talagang hindi maaaring hindi kayo sasagot. Hindi maaaring hindi kayo, dahil ang Diyos na nag-i-enable sa inyo para mangaral ng katotohanan at hindi maaari na kayo ay basta na lang Kristiyano. Hindi po ganun. Kaya mapalad po tayo dahil ang ating pong pastor ay nagsisikap para tayo po ay i-involve sa mga gawain, sa mga ministry. At isa din po yung sa nakapagpapalago sa ating buhay pananampalataya. Magpasalamat po tayo. Kaya mga minamahal, para po tayo lumago sa ating buhay pananampalataya, at isa sa aspeto para tayo lumago is prayer. Yun po yung totoo. Prayer. Kaya ganito na lamang po si Apostle Peter
sa buhay pananampalataya niya because of prayer. Yan po. Yung prayer. Kaya nga sabi ng talata diyan yan eh. Sabi po ng talata, ito pa, chapter 4 verse 17 and 20. Sabi po ng talata diyan, ay di tinanong nga, ang sabi, sa verse 7, at nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginagawa ninyo ito? Ay di si Peter nga sumagot, ano? Pagsagot niya, sa madalit sabi ho, pinaliwanag niya. Ay di napaliwanag na. Verse 17, sabi dito, gayon may, verse 16, mga nagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginagawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem at hindi natin may kakaila dahil pinalakad nga nila yung pilay diyan sa verse chapter 3, yung pinalakad yung pilay. Ngayon, pinagbawalan sila sa chapter 4 verse 3. Dahil sabi, saan ka kumalaan yung ginagawa yan? Kaya nga kinulong sila eh. Ay di pinangaral niya, ni Apostle Peter, kung kayo ay, sabi ng talata diyan, kung kayo may pinagbabawalan ninyo dahil kami gumawa ng mga himula na ganyan, sa madalit sabi, pinalakad yung pilay, sabi ng talata, ay bahala kayo. Basta hindi kami titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng talata diyan, verse 16, na nagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nananahan sa Jerusalem at hindi natin may kakaila. Verse 17, gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan atin silang balaan na buhat ngayon huwag na silang magsasalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito, sa pangalang Jesus. Ay pagdating po ng verse 18, at sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Tingnan niyo po. Pagdating ng verse 19, datapot si Pedro at si Juan ay nagsasagot na nagsasabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makanig muna sa inyo kaysa sa Diyos inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayari, hindi namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Tingnan niyo po, talagang pag kayo po'y puspos ng Banal na Espiritu at pagka kayo po'y ligtas, nakaranas kayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, sabi ng tiyak ng talata, sapagkat hindi mangyayari, hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. Kung tayo po'y ligtas, imposible na hindi tayo mangangaral ng salita ng Diyos. Yun talagang bunga eh. Yun yung realidad. At ewan ko sa iyo, pagka ikaw ay ligtas, pero hindi ka nangangaral ng salita ng Diyos sa ligtas, sa hindi ligtas, ay delikado ka. Ano? Kaya sabi diyan, bagaman may problema si Apostle Peter, and sabi diyan, and John, si Juan at si Pedro, but unable to carry the problem. Kaya nilang lampasan yun. Eh, bahala kayo, basta kami mga ngaral. Kung katuwiran sa Diyos na makanig muna sa inyo bago sa Diyos ay inyong hatulan. Dahil hindi namin hindi namin salitain yung mga bagay na aming nakita at nangarinig. So, yun po, prayer enable us, enable to preach Christ, enable to care others, enable to carry the problem. Ay ngayon po, pandemic, talagang wala mang problema sa kanilang bahay at pwede na naman magsimba, ay kinakatwiran pa rin na pandemic kaya hindi makasimba. Ay tunay na, Kaya maraming Kristiyano ngayon, bakit Kristiyano nga, hindi lumalago sa buhay spiritual. Ay paano malalago? Pinapabayaan na yung isa sa aspeto para tayo lumago sa ating buhay spiritual ay ang buhay pananalangin. At number 2 na ating makikita
Sa verse 8 ng chapter 1 ulit. Lahat pa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So, paano tatanggapin ang kapangyarihan? Verse 14 ulit tayo. At silang lahat ay ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay sa pananalangin. Ano? Chapter 2 verse 1 o verse 4 na. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. So, ano yung nangyari nung nangapuspos ng Espiritu Santo? Hindi lang enable, pandalwa, prayer makes you effectiveness. Yung kaepektibuhan ng iyong buhay pananampalataya. Mga minamahal, ang sabi ng verse 22 ng chapter 4 verse 22 to 41, tingnan niyo po, 22 to 41, akin yung babasahin inyong matamang subaybayan. Chapter 2, verse 22 to 41. Ano? Yan yung matamang subaybayan, akin yung babasahin, medyo mababa rin. Ang sabi ng talata 22, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang masalitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ang nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng kamay ng mga tampalasan na inyong ipinako sa krus at pinatay, na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan ito. Verse 25, sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong makilos, dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, pati naman ang aking lamang ay mananahan sa pag-asa, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Verse, titigsin man ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Verse 28, ipinakikilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng galakan sa iyong mukha. Ibig sabihin, nung nangarap po din si Peter, ito po yung nangyari. Verse 32, ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos, at tungkol dito yung mga saksi kaming lahat. Palibhasa nga'y ipinangangaral ng kaniyang kamay, saan yan? Ng kanyang kamay ng Diyos, at tinanggap sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito, na inyong nakikita at narinig. Verse 34, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapat siya, si Kristo, rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang mga kamay mo na tungtungan ng iyong mga paa. Verse 36, pagkatalastasin nga ng buong angkan Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ito po yung verse 37. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ibig sabihin, nung nangaral po si Peter
dito sa chapter 22, ito po yung nangyari. Verse 37, maraming nakarinig ay nakakilala sa Diyos. Pagdating nga sa verse 38, sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mga bautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng na nasa malayo maging ilan ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya." Verse 41, at sa ibang maraming salita ay nagpapatotoo siya at nangangaral sa kanila na sinasabi, "Magsiligtas kayo sa likong lahing ito." Verse 41, yaon ang nagsitanggap ng kanilang salita ay nangabautismuhan at nangapadaragdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. Ibig sabihin po, prayer makes us effectiveness. Yung pag-epektibuhan natin sa ating buhay pananampalataya. Kamusta po tayo? Kaya nasabi ko sa inyo, kaya nasabi ko sa atin, mga minamahal, pagka tayo po ay Kristiyano at tayo po ay buhay na mapanalanginin, hindi maaaring hindi ka pansin ng ibang tao ikaw ay Kristiyano. Oh. Nung ako pinakakilala sa Panginoon, pag ako'y nakamuli sa bahay, sa siko, pag ako'y nabisita sa aking kabarkada, iba na po ang kanilang trato sa akin. Bakit? Kilala po nila ako na ako'y loko dati. Kilala po nila ako na ako'y nakikipag-jamming sa kanila, sa barikan, sa kalokohan. But no, ako'y nakakilala sa Panginoon, iba na ang dating. Para silang laging ako na may nadais, pero sila'y nalayo. Hindi na yung katulad ng dating kami lapat sa isa't isa, but ngayon, hindi na. Dahil alam nila ang aking pagbabago. Alam nila yung Kristo na nasa sa akin. Kita nila yung Kristo na nasa sa akin. At pagka ikaw ay may Kristo sa iyong buhay, hindi maaaring hindi ka gagamitin ng Diyos. At kapag ikaw ay isa pa, pagka ikaw ay mapanalanginin, hindi ka maaaring hindi ka gagamitin ng Diyos. Kaya ito po yung nangyari yung effectiveness. Kaya nga sabi diyan, the degree to which something is successful in producing a desired result, success. Tingnan niyo po, yung si Apostle Peter ay nangaral, tingnan niyo po ang naging resulta, 3,000 kaluluwa. Ay pagdating pa ng chapter 4, nasabi pa dito sa chapter 4 verse 5, at nangyari ng kinabukasan, verse 4, ng chapter 4, verse 4. Datapwat marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Tingnan niyo po, 3,000 plus 5,000. Yung sa isang araw, 3,000 kaluluwa ang naligtas. Bakit nagkagayon? Prayer enable us. Pangalawa, prayer make us effective. Yung pagiging epektibo natin, yung magiging effectiveness natin sa gawain. Dahil, bago nangyari ito, hindi ko yung mangyayari kapag wala sa kanya yung kapangyarihan. Dahil dito sila pinuspos ng Banal na Espiritu nung sila po yung nanalangin na. Kaya sabi ng talata, chapter 2 verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Nagkaroon sila ng tapang upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya mga minamahal, kung gusto niyo pong lumago, kaya nga pinag-aaralan natin paglagong buhay spiritual, prayer. Para tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya. And number 3,
Sabi po diyan sa verse 1 ulit, yun nga po, sabi na nga po diyan, dapat matatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse chapter 2, verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Makikita po natin dito, prayer embolden us. Ano? Pag sinabing embolden means give someone the courage. Ano? Give someone the courage or confident. Tingnan niyo po. Pag tayo pala'y taong mapanalanginin, prayer embolden us. Pag sinabing embolden, give courage, confident. Ano? Mahirap. Sabi ko nga, pag wala akong confident, mahirap humarap sa ibang tao. Yan po yung totoo. So, paano tayo maging confident na ipangaral yung salita ng Diyos? Manalangin po tayo. Kaya nga sabi dito sa verse 19 and 20 ng chapter 4, at sila'y tinawag nila, verse 19 and 20, dato pa si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. Tingnan niyo po. Prayer embolden us. Pag sinabing embolden, give someone the courage or confidence. Binibigyan ka, ang pananalangin pag sabi nga, pinupuspos ka ng banal na Espiritu at pagka ikay puspos ng Espiritu Santo, ikaw ay binibigyan niya ng tapang at confident na ipangaral yung Kristo. At isa sa malagong buhay espiritual kapag tayo po ay nananalangin. Kaya sabi ng talata, ito yung bunga ng pananalangin. In prayer, embolden us. Embolden us. Give someone the courage. Kaya may tapang, imposible naman. Kaya, tinan niyo po, pagka kayo po ay isang taong palagi pong nangangaral sa salita ng Diyos, isa din po yan sa nagpapalago sa ating buhay spiritual. At banda-banda rin po atin po yung pag-aaralan. Pag tayo po ay sanay na sanay mangaral sa salita ng Diyos, tayo po ay lumalago sa ating buhay pananampalataya. At lalo na po pag tayo po ay nananalangin. Pag tayo po ay Kristiyano, mapanalanginin at nangangaral sa salita ng Diyos, ikaw yung tipo ng tao, ikaw yung tipo ng Kristiyano sa simbahan, hindi matitisurin. Yun po yung totoo. Ikaw yung tipo ng tao, ng Kristiyano sa simbahan na hindi matitisurin, hindi backslider, hindi negatibo lagi ang isip pag nakakarinig ng matapang na preaching. Kundi, pag nakakarinig ng preaching at ikaw ay sinasaway sa iyong kasalanan, blessing pa sa iyo. Dahil prayer. Kaya, mga minamahal, prayer, napakahalaga ng panalangin. Sabi ng talata, enable, pandalawa, effectiveness, pantatlo, embolden. Imposible naman na po kaya ito yung resulta. Pag tayo po yung nananalangin, imposible naman nananalangin ka, hindi ka enable ng Diyos, binibigyan ka ng strength. Imposible naman ang ikay nananalangin, hindi ka epektibo sa iyong ministry ginagampanan. Imposible naman ikay nananalangin, hindi ka confident, wala kang courage sa paglilingkod sa Diyos. Imposible ho yun. Dahil lahat ng nakatanggap ng kapangyarihan, lahat ng nangapuspos ng Espiritu Santo, ay tingnan niyo po yung ginawa. At silang lahat ng nangapuspos ng Espiritu Santo, at sila yung lumago sa kanilang buhay pananampalataya. At isa po kayo na nakikinig, ako na nagsasalita,
ay lalago kapag atin pong ginagawa itong ating napapakinggan. Yun po yung totoo. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, para po tayo ay hindi mapag-iwan ng panahon. Ano? Baka tayo iwan sa rapture. So, para tayo po hindi mapag-iwanan ng panahon, atin pong i-apply yung atin pong napapakinggan. At isa po sa paglagong buhay spiritual is prayer. Huwag po nating pababayaan ang buhay pananalangin. Eh, busy ako, brother. Ay, hindi. Kung busy kayo, gumising ka na mas maaga. Kung kayo maraming gawain, gumising ka na mas maaga para kayo makapanalangin. Hindi yung busy ka nga. Ano? Igising ka ng alas 9, alas 10 ng umaga. Eh, sala na. Natambakan ka na lalo ng gawain. Kaya mga minamahal, isa sa paglagong buhay spiritual, kapag tayo ay nananalangin. Kaya mga minamahal, doon po muna tayo nagtatapos. Prayer enable us. Prayer makes you effectiveness in ministry. Prayer embolden you. Mga minamahal, ito po yung bunga pagka kayo po ay nananalangin. Kaya sa amin pong mga taga-subaybay at taga-pakinig, ito po atin pong gawin ang buhay pananalangin. At ako po'y naniniwala, kapag ginagawa mo ito, hindi ka backslider o Kristiyano. Ano? Hindi ka matitisurin sa pastor mo. Ano? Yun po yun. Kaya, gawin po natin ang ating pong pinag-aaralan. Ano? Magsumika po tayo, wala man pong perfecto. Kaya, ang sabi nga, tayo po yung manalangin. Ano? Tayo po yung manalangin. Ano? Kaya yun po yung ating po na pag-aralan, enable, effectiveness, and embolden. Yan po yung nagagawa ng prayer. So, kaya, salamat po sa Diyos at tayo po yung nakapag-aaral muli ng salita ng Diyos. So, tayo po manalangin. Tayo po pumikit. Aming Diyos, salamat po. Muli, kami po yung nakapag-aral ng madalang salatan. Salamat po sa mga katotohanan at amin pong hiling Panginoon Diyos ay patuloy niyo po kaming kahabagan. Turuan niyo po kaming manalangin sa aming pong spiritual life, sa aming pong buhay pananampalataya. Tulungan niyo po kami Panginoon manalangin upang kami po ay inyo pong palakasin at mapuspos po ng mga Espiritu. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig Panginoon Diyos, akin pong dalangin, nawa po sila po ay inabot ng kanila pong pangangailangan sa kanila pong spiritual na buhay Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po nawa ang salitang nahasing yung gabi, nawa po Panginoon Diyos ay kayo po ang magpala na magpalago sa bawat isa. Pag-isa niyo po mabalingkod na nagsalita, nawa o Diyos ay hindi po kahabaghan at hindi po patuloy na gamitin sa mga ministeryo. At pagpalain niyo po nawa Panginoon Diyos, kami sa aming pong pamamahinga ngayong gabi, nawa po Panginoon Diyos ay bigyan po kami ng masarap na pagtulong at pamamahinga. Salamat po o Diyos, lahat po natin aming pusamang nalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, salamat po sa inyo, mga taga-subaybay po namin taga-pakinig. At bukas po ulit, sa ganito po ulit oras, kayo po ay aming po inaanyayahan. Maraming salamat po and God bless.